Ayan, magandang araw po sa inyo mga ka-farmlat. Ito po yung dinaanan natin na kalsada, nakapansin nyo po. Ito po kasi ay dating dinadaanan. So ginawa na po yung bypass road. Yung malaking kalsada po, nagawa na po yun. So ibig sabihin, inabandon na po nila ito. Pero ito po ay right of way po talaga ito at barangay road po ito. Kasi kaya po natin ini-explain sa inyo dahil yung pinakang main road po doon na operational ay mga around mga 100 meters po yung pinasok natin na ganyan po ang kanyang kalsada ngayon. Ito po yun. Ito po yung kalsada na dadaan doon papunta sa property. Yan, pupunta po tayo doon sa property na ating na pinabibenta sa atin ng may-ari na hindi na rin po niya masikaso kasi marami po siyang property. So ito po, nakikita niyo po ito. Ito po talaga yung daan dyan. Yan po yung pinakang barangay road. So napakaganda naman po nitong property at mura pa. Yan. Tingnan po natin. Yan, andito na po tayo sa hangganan ng property. Ito po ang kanyang, yung lumang mohon niya. Ito po. Ito po yung kalsada na dating dinadaanan. Yan po. Yan, mayroon pa siyang bakas talaga ng pinagkalsadahan siya. Kaya pwede pong buhayin uli yan dahil yan po talaga yung barangay road talaga yan. Dito po siyan sa lugar ng barangay Magsaysay, Ginyangan, Quezon. Ayan, dito po tayo nang galing. Buhat dun sa operational na barangay road. Ano po? Pupuntahan po natin, nandito na po tayo ngayon sa property na 8 hectares. Kulang-kulang pong 8 hektarya ito. So nandito po yung kanyang mohon. Yung kanto ng mohon, papunta po ron. Ito pong part na to, ito po yung kalsada. Ito na po yung kanyang property. Kita nyo naman po dito pa lang sa bungad. Ayan o. Mayroon na po siyang sapa. May napakalinaw po ng sapa niya. Ito po ang property niya. Marami pa bang niyog yan o clearing? Okay. Dito lang po sa side na ito, sa parting right side, na andito po yung kanyang property. At ito po yung barangay road. Kita naman po natin yung pinagdaanan. Dati po itong operational. So ngayon, ay hindi na nga po dinadaanan. Dahil may nagawa na pong malaking kalsada. Doon na po dumadaan ng marami. So pwede pa naman po itong i-develop ulit. Unless na ipa-develop ng ninyo na makakabili. So ayan. Ito po yun. Yung property na yun. Tayo po, binabaybay po natin yung kalsada. At dito po sa right side, ang property. Mga ilang kapuno po yan, tatay? Yung tinalam nyo. Marami din po. 1,000 din. Ito, ganda ng daan dito. Oh. Ito po ang kalsada. Ganda pala. O, yan yung pinagbakasan ng kalsada. Oh. Palusong po ito ng Gabok. Ay, yung Chocolate Hills po saan? Dito rin. Nandiyan po sa unahan dyan. Ay. Ito pala yun. Oh, yan po yung may mga nyugan. Okay. Ay, dito lang po tayo. Sa kalsada na tayo dumaan. Binabaybay po natin yung kalsada talaga dati. Ayan, may bakas naman po ng pinagdaanan talaga siya. Hindi na nga lang po siya ngayon nadadaanan. Pero pwede po anytime na mabili nyo, hindi develop nyo na lang po yung kalsada. So ito po ay may sukat na kulang-kulang 8 hektarya. At ang papel naman po nito ay titulado. Malinis po ang papel. Pagawad ito po ay ang papel ay sa inyo nakapangalan. Ay, nga, hindi pa lang napalipat, So dito tayo, papasok tayo sa area, sa property. Medyo may part siya na hili, hindi naman totally slope. Banayad lang po yung kanyang pagkahili. Yan, pero malinis naman po ang area. Masipag po si tatay.
Yan po. So, since 2014, sila po ay nag-start magtanim ng niyog at nasa 1,000 po yung kanilang tinanim. Sa ngayon, palibasa bago lang po nilang nalilinisan. So, ayan. May kasunuran na po itong mga matataas na niyog. Ayan. Ito pala maraming galyang oh. Pananim lang pang ano halaman. Sarap din nga yan. So nasa loob po tayo ng property. Nakita nyo naman po, malinis naman po yung area. Ito po ay consider natin accessible ito. Kasi po tabing kalsada, barangay road. Yan, puno na rin po ng mga ganyang niyog. So, itong mababa na ito, mga ilang taon lang ito, bubunga na yan. Mga 5 taon pa, no? Kasama po yan sa 2014. Yan po. Marami. Pero, nakita nyo naman po. Bukod sa may bagong tanim, talagang operated, naman po, mayroon po, productive po talaga siya. Nakayod ng bulldozer daw po nung Ay, nahagip. Kasi papuntang kulok na. Huwag na po, kahit hindi na po. So yan. Maningin muna tayo ng langka. Kasama po ito. Nag-ikot pala yung yung kalsada. Ganun. Ha? Oo. Yan pala na gano'n. Tayo pala umikot. Oh! Dami ng langka. Mga pahinugin. Yan. Mga ka-farmland, nakita nyo naman po ang property, ano? Ito po yung overlooking part dito sa area. Kita na po ang dagat. Doon po sa pinakang tuktok na yan. Andyan po yung pinakang boundary mohon nitong property na to na kulang-kulang 8 hektarya. Pero yung pong kaibabawan po doon na malinis, talagang naka-overlooking po yun sa lahat. So yun po, sako po yun. At mapapansin nyo dito, kaibabaw, nasa ibabaw na po tayo. Kukunti lang po talaga ang kanyang mga tanim, mga kakahuyan, tsaka mga yan, kugon. So yan, ito po ang area dito na mayroong overlooking. Kung mahilig po kayo sa overlooking na part. Maraming salamat po.